Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng Lunes sa inyo lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, sa pangalan ni Drew Nasino para sa isang oras na panibagong balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Narito na ang ating headlines. Sa mga deboto, dagsana sa Quiapo Church, isang araw bago ang Traslasyon 2024. Arangkada Balita! Hirit na taas presyo ng mga manufacturers, aprobado na ng Department of Trade and Industry. Arangkada Balita! Consolidated PUVs o listahan ng Consolidated PUVs ilalabas na ngayong araw na ito ng LTFRB. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat, 2 katao patay habang 9 na iba pang sugatan sa nagbangga ang sasakyan sa Estados Unidos. Arangkada Balita! Balita sa mundo ng pampalakasan, Paris Olympic qualifier Carlos Yulo nakatakdang sumabak sa 3 malalaking torneo ngayong taon. Arangkada Balita! Sa showbiz, isa pang Sharon Gabi concert kanselado na. Arangkada Balita! At sa balitang viral, halagang 299 pesos na engagement ring. Viral sa social media. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Magandang umaga po muli mga kaibigan. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita! Umabot na sa mahigit 176,000 deboto ang dumagsa at patuloy na dumadagsa dyan sa Quiapo Church. Ito ay ayon naman sa Manila Police District, isang araw bago ang traslasyon ng itim na Nazareno. Kaugnay nito, wala pang namomonitor ang MPD na hindi magandang insidente sa Quiapo Church at mapayapa ring nagtapos ang naunang misa sa simbahan. Samantala, umabot naman na sa mahigit 5,000 deboto ang nagtutungo sa ikalawang araw ng pahalik sa itim na Nazareno sa Quirino Grandstand kahapon. Sa kaugnay na balita, all systems go na ang Manila City Government sa pagdaraos ng Traslasyon 2024 para sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno bukas. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, handa na sila para sa naturang taunang okasyon na inaasahang dadaluhan ng milyon-milyong katolikong deboto ng itim na Nazareno. Umapila rin naman ang alkalde sa mga dadalo sa reliyosong okasyon na gawin ang kanilang bahagi upang matiyak na payapa at maayos ang pagdiriwang. Napatid na mismong si Mayor Lacuna ang personal na nag-inspeksyon sa magiging daloy ng mga aktibidad para sa mga nakaschedule o nakatakdang misa at ang unang araw ng pahalik sa Quirino Grandstand. Arangkada Balita! Sa panig naman ng
PNP, handa na ang mga tauhan ng National Capital Region Police Office para sa Traslasyon 2024 na gaganapin bukas sa January 9 dyan sa Quiapo, Maynila. Nagsagawa na rin ang NCRPO ng send-off ceremony para sa mga tauhan nito sa Quirino Grandstand. Kaugnay nito, tiniyak ng NCRPO, katuwang ang Manila Police District at Manila LGU sa publiko ang isang ligtas na kapistahan kung saan sa tinatayang crowd na 2.3 million ay may kabuuang 15,276 na tauhan ang ipapakalat sa kasagsagan ng aktibidad. Magpapadala rin ng mga tauhan ng Joint Task Force National Capital Region of the Armed Forces of the Philippines para sa pista ng itim na Nazareno. Arangkada Balita! Nagpatupad na ng can ban at liquor ban sa Maynila bilang paghahanda sa pista ng itim na Nazareno bukas. Ayon dito kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr., epektibo ito ngayong araw hanggang sa Miyerkules, January 10. Ito upang matiyak ang seguridad ng mga deboto ng itim na Nazareno. Kaugnay nito, nauna nang ipinagbawal ang paggamit ng drone sa lungsod kahapon bilang bahagi ng no-fly zone policy at tatagal din ito hanggang Miyerkules. Ipinatupad naman ang no-sail zone noon pang Sabado hanggang Miyerkules sa South Harbor, Pasig River at malapit sa Quirino Grandstand kung saan magsisimula ang traslasyon. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, naglabas na ng mga paalala at safety tips ang Philippine Red Cross sa gaganaping Traslasyon 2024 kung saan inaasahang dadagsa ang mga deboto sa Quiapo Church at Quirino Grandstand mula Enero 7 hanggang 9. Nagbabala naman si PRC Chairman and CEO Richard D. Gordon sa mga posibleng panganib kaugnay ng mga malalaking crowd tulad ng stampede at ilang isyong pangkalusugan. Ayon kay Chairman Gordon, maraming Pilipino ang haharapin ang tirik na araw sa kanilang paglahok sa traslasyon kung saan maaari silang makaranas ng dehydration, hyperthermia, hypoglycemia at diarrhea. Sinabi pa ng opisyal na ibinahagi nila sa kanilang social media platforms ang kanilang safety tips kung saan inilatag nila ang mga dapat gawin ng mga deboto sa nasabing aktibidad kasabay ang pagkikayat sa mga lalahok na manatiling mapagbantay at unahin ang kanilang kalusugan upang maging ligtas at mapayapa ang traslasyon. Arangkada Balita! Pinaigting pa ng Philippine Red Cross ang kanilang taon ng tulong para sa mga deboto ng itim na Nazareno na bahagi ng paghahanda at pagtugon ng operasyon ng organisasyon ngayong taon. Kaugnay nito, hinimok ng PRC ang mga buntis, bata at matatanda na makilahok na lamang sa traslasyon virtually. Ayan ho, wag nang sumama dun mismo sa pinaka-physical na pagdaraos po ng traslasyon. Ito'y matapos tumugon ng PRC sa major medical issues gaya ng cardiac arrest at panganganak noong nakalipas na traslasyon. Maaari namang tingnan o tutukan ang safety reminders ng PRC kagaya ng ating unang nabanggit ni Chairman Richard D. Gordon dito po sa www.redcross.org.ph. Samantala, tutugon din ng PRC sa mga kalahok sa darating na Sinulog Festival sa Cebu, gayon din sa Dinagyang Festival sa Iloilo. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo, kaugnay pa rin sa update sa magaganap na traslasyon 2024.
Mahigit 1,000 volunteers at emergency service vehicles ang ipapakalat ng Philippine Red Cross upang magbigay ng tulong medikal sa mga kalahok o sasali sa prosesyon ng Itim na Nazareno sa Maynila. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, maglalagay sila ng emergency field hospitals malapit sa kartilya ng Katipunan Shrine sa Ermita District na magpapalakas sa on-site healthcare capacity na ibibigay ng Department of Health, gayon din ng Manila Disaster and Risk Reduction Management Office. Inaasahan naman ng ahensya na darating ang 20 karagdagang ambulansya mula sa Central Luzon at Calabarzon para sa standby medical services. Arangkada Balita! Alas 5:14 na ng umaga, kuha muna tayo ng reports mula sa ating DWIZ Patrols. Mga balita at impormasyon sa Pista ng Nazareno Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. O tayo update, kaugnay pa rin ito sa panig ng Manila LGU sa idaraos ng Traslasyon 2024. Ang balita magmumula kay Batsyong number 5 ay Yupangko. All system go na ang Manila LGU sa pagdaraos ng Traslasyon 2024 para sa kapistahan ng Itim na Pong Nazareno bukas, Enero 9. Personal and inspeksyon ni Manila Mayor Hani Lacona Pangan ang mga idineploy na medical emergency equipment at itinayong field hospital sa bahagi ng Bonifacio Shrine at ang magiging daloy na aktibidad at mga deboto para sa naka-schedule na misa at pahalik sa Quirino Grandstand. Ang itinayong advance medical post ay magbibigay ng tulong sa mga minor casualty sa panahon ng traslasyon at ito ay may kabuuang 30 higaan para sa iba't ibang kaso. Mayroon ding itinayong isang incident command post na siyang magpapasilidad at mag-oorganisa sa deployment ng kanilang mga tauhan. 34 na fire asset, 45 ambulansya, 10 rescue boats, 6 na utility vehicles at 12 K9 units. Ito si Patrol number 5. Ay pang kaparisyon kilometro ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Sa kaugnay pa ring balita, nagkasa ng isang pagkilos ang environmental group nitong isang environmental group nitong Sabado sa harap naman ng Quiapo Church upang himukin ang mga deboto na lalahok sa pista ng Itim na Nazareno sa gagawing traslasyon litter-free ngayong taon. Umapila ang Eco Waste Coalition sa lahat ng deboto ng Itim na Nazareno na panatilihing malinis ang kapistahan kasabay ng pagdiriwang ng National Zero Waste Month. Iwinagwagayway ng grupo kasama ang Green Brigade Team ng parokya ang banner at placards na nagsasabing kalakip ng debosyon ang malinis na traslasyon. Batay sa trash monitoring activities ng nasabing grupo, disposable food at beverage containers at wrappers na gawa sa papel at plastic, mga tirang pagkain, barbecue sticks at sigarilyo ang pinakamaraming nagkalat noong nakalipas na traslasyon. Una nang hinamon ni Manila Archbishop Luis Antonio Tagle noong 2012 ang mga deboto na maging malinis sa sarili. Pinalalahanan din itong si Archbishop Tagle ang mga deboto na hindi basurahan ang Maynila at dapat na maging mapagkumaba at huwag maging arugante. Arangkada Balita! Uy,
May tips din sa oras na alas 5:18 ng umaga ang grupong Eco Waste Coalition sa mga debotong lalahok sa traslasyon bukas. Ayon sa grupo, dapat iwasan o kaya ay bawasan ng mga deboto ng itim na Nazareno ang pagtatapon ng mga basura. Hindi nyo kanilang unang nabanggit pa ha. Hinimok din ng Eco Waste Coalition ng mga deboto na iwasang gumamit nga ng mga disposable plastic at tarpaulin. Arangkada Balita! Sa ibang balita, naging huli man at nagsisimba raw linggo-linggo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating Pangulo, nagsisimba na siya sa umaga, tanghali at gabi tuwing linggo. Dagdag pa ng dating Davao City Mayor, buo na ang kanyang pagkatao ngayon. Kaugnay nito, noong Sabado ng gabi, bumisita rin si dating Pangulong Duterte sa burol ni retired Archbishop Fernando Capalla, na kilalang kritiko ng war on drugs, dating leader ng CBCP sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Matatanda ang makailang ulit na binanata ng dating Commander-in-Chief ang simbahang Katoliko kaugnay sa oposisyon nito sa kanyang madugong gyera kontra droga. Arangkada Balita! Dalawampung minuto makalipas ang ikalima ng umaga, itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang alingas-ngas na nakapagpulong siya sa ilang pulis, sundalo at politiko. Ito'y sa gitna naman ng ugong-ugong na destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay dating Pangulong Duterte, wala siyang rason o walang dahilan anya para gawin ito dahil komportable siya kay Pangulong Marcos. Kontento rin ang dating Davao City Mayor sa kanyang mga naabot noong presidente pa siya at ayaw na niyang sumabak muli sa politika. Arangkada Balita! Pinaghahanap na rin ng Philippine National Police ang nasa likod ng umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y kasabay ng pagtanggi ng PNP, gayon din ng Armed Forces of the Philippines sa report na wala na silang tiwala sa administrasyon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, pinaiimbestigahan na nila sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pinagmulan ng isang social media post kung saan sa nasabing post nakasaad na naka-full alert status ang pulisya dahil sa nasabing tangkang destabilisasyon ng AFP at ng PNP. Abala ni Colonel Fajardo sa publiko, huwag maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang anumang mga gulo. Arangkada Balita! Sa ibang balita, daan-daang mga isda, partikular sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro, ang lubang na apektuhan ng oil spill na dulot ng paglubog ng motor tanker Princess Empress sa baybayin ng Nauhan nitong nakalipas na February 28, 2023. Bukod dito, maraming residente na rin maging sa iba pang bayan ng Oriental Mindoro ang nagkasakit dahil sa oil spill na mahigpit namang tinutukan hindi lamang ng provincial at local government, kundi maging ng DENR mismo. Alamin natin ang mga detalye, narito ang special report ni Ralph de la Cruz. Mga malalaking balita na deserve na balikan at dapat pag-usapan, muli nating i-throwback News Cooper CWIZ Year-End Report. Pebrero 28, nang gimbali ng mga taga-Oriental Mindoro ng trahedya matapos lumubog ang tanker na MT Princess Empress sa karagatan ng bayan ng Nauhan. Ang MT Princess Empress ay pag-aari ng RDC Reeled Marine Services na kargado ng 800,000 liters ng industrial fuel oil na kumalat sa baybayin ng Oriental Mindoro, ilang bahagi ng Romblon, Palawan, Batangas, Antique at Quezon.
Nagmula sa SL Gas Harbor Terminal sa Limay, Bataan at patungo sanang Iloilo ang barko. Lula ng 20 crew na nakaligtas nang maganap ang trahedya. Dahil sa pagtagas ng langis, libu-libong mangingisda sa mga nasabing lugar, partikular na sa Oriental Mindoro, ang nawalan ng kabuhayan kaya't kinailangan na ng ayuda mula sa national government. Sinampahan naman ng kaso ang ilang opisyal ng Marine Industry Authority, 19 na opisyal ng Philippine Coast Guard na nagpabaya umano sa kanilang trabaho, 7 RDC officials at 6 na crew ng lumubog na tanker. Nito lamang Hunyo, tuluyan ng tinapos ng PCG, katuwang ang provincial government at iba pang ahensya ng pamahalaan ang paglilinis sa karagatang naapektuhan ng oil spill. Gayunpaman, nananatiling malaking hamon ang nagpapatuloy na rehabilitasyon. Para sa News Coopers DWIZ Year-End Report, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This special is presented by Pagcor. Also brought to you by PhilHealth, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong, at Herbalaya. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat bahid ay ginhawa. True na sino at si Ate Juday, Arangkada Balita. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Monday edition ng programang Arangkada Balita. Nakakasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Arangkada Balita! At sa pinakaabangang Traslasyon 2024, particular ho dyan sa, syempre, sa Maynila, no? Kuha tayo ng ilang impormasyon, update, kaugnay sa paghahanda po sa seguridad mula po sa spokesperson ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Major, magandang umaga po. Yes, Ma'am Judith, isang mapagpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din sa mga nakapagaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Ayun, maraming salamat po muli at sa oras ninyo, no? At welcome sa DWIZ, gayon din sa Aliw Channel 23. Kamusta na ho ang ating paghahanda, Major? Nagsimula na yung pahalik at ilang oras na lang, almost wala nang isang araw, ano? Traslasyon na ho, 2024. Yes, Ma'am Judith, nag-start yung ating pahalik nitong January 6, alas 7 siya ng gabi. At yun nga, yung ating mga deboto, yung ating mga kababayan ay pumunta rito sa Quirino Grandstand kung saan nga naitala natin dyan yung bilang nila na umabot na tayo ng mga 224,250 simula nung nag-start itong ating pahalik dito sa Quirino Grandstand. At natutuwa naman tayo dyan, Ma'am Judith, sa hanggang ngayon, sabi nga natin, wala tayong naitatala na anumang kaganapan na maaaring pumukaw sa aming kamalayan. Yun yung sinasabi nga ho natin, yung mga untoward incident. Ano? Ilang tropa ho ba ng ating kapulisan mula po sa MPD ang nakakalat na ngayon, Major? Yes, gagamit tayo dyan ng hindi bababa sa 16,000 security forces. Kasama na natin dyan yung ating AFP, yung ating Philippine Coast Guard, MMDA. Lahat na gagamitin natin dyan para bantayan natin yung ating mga kababayan. Itong mga MPD personnel naman natin, dinistribute natin ito. Gagamitin natin to dito sa may area ng Quiapo at dito rin dito sa may area ng Quirino at saka yung mga pagdadaanan nitong ating traslasyon. Opo, oo. Most likely, Major, sa inyong info, mga anong oras magsisimula yung traslasyon? Because meron pa palang unang misa, no? Yung 12 midnight. Yes, ganun naman talaga yung nangyayari niyan. Meron tayong misa pa dyan. At yung oras natin, meron naman tayong dating basihan dyan kung anong oras yan. Pero madaling araw ito, hindi ko lang makumpirma. Yes. Depende ito sa church authorities kung anong oras nila ibabalik yung ating Poong Nazareno dito sa Quiapo. Opo, kasi nung huli yata, Major, ano? Nasa 16 hours nung 2020, no? Yun yung huling physical traslasyon, no? Tama po kayo dyan. At sabi nga, 3 taon na natin na Parang nasabik. nagagawa. Kaya in-expect talaga natin na Ma'am Judith na talagang dadagsain ito ng ating mga deboto, ng mga ating mga kababayan para dito sa pista ng Itim na Nazareno. Alright, yung sa liquor ban po, so far ang monitoring nyo, bagamat nagsimula lang ito today, ano?
effective 12 Yes, midnight. yung Oo. ating liquor ban, meron tayong, tama po kayo, pinatutupad po natin itong liquor ban natin, meron din po tayong gun ban, at yung po Yes, ating no-fly zone, meron din po tayo niyan. Meron po tayong mga public advisory na matagal na po nating pinost dito sa ating official FB account. Ginamit po natin lahat ng tungtungan, lahat ng platform para po malaman ng ating mga kababayan. Ito pong liquor ban natin, mag-i-start po ito ng ngayong umaga po, alas 7 po ng umaga, hanggang January 10 po ito, ng alas 7 rin po ng umaga. At ipaalam ko na rin po dito, meron po tayo ditong gun ban, kung saan po umiiral po ito dito sa Maynila. Pagdating po ng, kanina po, nag-start na po ito, January 8, 12:01 po, hanggang January 10 po ng 12:01. At ganun din po yung ating pang mga iba pang mga advisory na ipinapalabas po para po malaman ng ating mga kababayan. Wala rin po tayong yung ating pong no-fly zone din po, drone zone din po at no-sail zone po dito po sa may paggaganapan po ng activities natin sa grandstand at saka din dito po sa Quiapo Church sa vicinity po niyan. At umaasa po tayo na yung ating mga kababayan ay tutugon dito sa ating mga panawagan. Ayun. So, ayan, kompleto na. No? Sabi niya nga sa lahat ng platforms, naipabatid nyo na at bukas lagi ang inyong mga linya. Meron pa ho kayong mga gustong last-minute instructions ba, apela o paalala, reminder sa ating pong mga, well, hindi lang sa kapulisan, sa publiko, particular po sa mga deboto, Major? Yes po, Ma'am Unity, paalala ko lang din po na magkakaroon po tayo ng Road to Sure. Mag-isa po ito mamayang gabi, alas 9 po ng gabi, hanggang matapos po yung activities. Kaya po nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na kung maaari po, iwasan po nila itong mga kalsada na malapit po sa vicinity po ng Quiapo at saka po dito sa may grandstand. Na-post na rin po natin itong mga Road to Sure at saka mga rerouting natin para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. At samatalayin ko na rin ito, Ma'am Judith, no, ipaalala ko ulit sa ating mga kababayan yung mga ipinagbabawal po ngayon dito po sa Translation 2024. Bawal po yung hoodie jacket, bawal po yung sombrero, bawal po yung bag, at kung may bag naman po, dapat po transparent. Bawal din po yung mga water canister na babasagin. Ganun din po yung mga nakainom. At bawal din po magdala ng payong, magdala ng baril, o kaya ng anumang bagay na maaaring makasakit sa ating kapwa. Magpaputok po, ito po, at yung mga pyrotechnics po, bawal din po yung vendors doon, at saka siyempre po yung ating mga replica po at itardante, bawal din po na sinusunod doon sa lugar na yun po. At yun po ipanawagan po natin para dito sa ating mga kababayan, maging guide po nila ito para hindi po tayo maabala. Alright. Naku, maraming salamat, Major Ines, sa pagkakataon. Sa mga susunod na araw naman na ho namin kakamustahin yung inyong paghahanda. For sure, meron na rin yan. Para naman sa pista ng Tondo, no? Ng Santo Niño. Opo. Ma'am Judith, kaya Sige nga po po. sinasabi ko sa atin dito sa Maynila at palagi ko pong babanggit ito sa mga kaibigan nating media. Yes. Wala pong kurang ang markadong pula sa kalendaryo ng Police Maynila. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating pagsisecure dito sa ating mga kababayan dito sa malalaking activities natin sa lungsod. Alright. Naku, maraming salamat muli, Major, at good luck po sa inyong paghahanda. From time to time, hingi kami ng update po sa inyo. Salamat po muli. Yes, Ma'am Judith, maraming salamat sa ngalan po ng ama ng mga Pulis Manila, ang aming pong punong taga-Timon, Police Colonel Arnold Thomas C. Ibay. Makakaasa po kayo na may iba yung serbisyo para sa Manileño. Isang kalmadong umaga po. Maraming salamat po muli. Yan po mga kaibigan, si Police Major Philip Ines, ang spokesperson po ng Manila Police District, kaugnay po sa kanilang paghahanda sa idaraos ng pista ng Itim na Nazareno, partikular itong Traslasyon 2024. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Sa oras sa alas 5:37 ng umaga, kuha tayo ng isa pang report mula sa ating DWIZ Patrol. Mga programang makapagpapababa raw sa presyo ng bilihin. Ako, ano kaya ito? Tiniyak po ni House Speaker. Alamin natin kung ano-ano ito mula kay Tina Nolasco. Isusulong ng mababang kapulungan ng Kongreso katuwang ang Pangulong Marcos Jr.
ang pagpapababa sa presyo ng mga bilihin at pagpapabagal sa inflation rate. Partikular na rito ang pagbabahagi ng pondo sa mga magsasaka sa kanilang binhi, abono at iba pang kagamitan sa pag-asaka, irigasyon at iba pang tulong. Ito ang tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos makapagtala ang Philippine Statistical Authority o PSA ng pagbagal ng inflation nitong ikatlong sunod na buwan noong Disyembre ng nakaraang taon na naitala sa 3.9% na mas mababa sa 4.1% noong Nobyembre at 4.9% noong Oktubre. Ikinatutuwa ng lider ng Kamara ang naturang nangyaring pagbaba ng inflation na anyay patunay na may positibong resulta ang mga hakbang na ipinatupad ng Administrasyong Marcos Jr. bago magpasko. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang metodong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Yan po ang latest mula dyan sa Kamara, mula sa ating Patrol number 11, Tina Nolasco. Samantala, naku, parang na-miss natin ito ha. Medyo ano ba tawag doon? Nalito tuloy ako. Na-miss ko kasi ito si Mama Beth Samson. Tawagin na muna natin, Mama Beth. Good morning! Good morning, Miss Juday. Na-miss Balik kita. palengke ang lola nyo. Oo nga kasi, yun nga sabi ko nung nalaman ko, ay magre-report si Mama Beth ulit. Opo. Naku, kasi naging medyo maluwag tayo kasi nung holidays, Siyempre, puro merrymaking, di ba? Opo. Holiday season naman, siyempre. Okay, Saka ito ngayon, balik tayong monitoring sa presyo. Yes. Kasi pag, Mama Beth, maganda di ba? naman, kahit pa paano, Ma'am Juday, dahil Oo. marami nagbaba ang produkto ngayon. Ay, talaga? Kahapon, kagabi hanggang kanina, pag-iikot ko, nagbaba sila. Wow, good news yan, ito good lang. news. Opo, sa bigas, ito lang ang nakita kong pwesto sa Kamanaba, na may 49 pesos na bigas. Aba? Dito sa Nueva Ecija, Valenzuela. Pero inuubos na lang daw nila yan. Ay, ganun? Doon nila hinangoy sa Bukawi, wala na silang makuha ng 49, pero meron silang 50. Itong kanilang 51 ay well-milled, ito yung local. 54 special rice local. Ang maganda rito, Ma'am Juday, meron na silang may mga choices ka na kung anong bibilin mo. Dahil kung gusto mo ng premium o malambot, 53 pesos. Ayan, premium yan, malambot yan. Ayun Kung yung gusto mo 49 na binabanggit mo, Mama Beth, Yes. no? Oo. Tatatlong kaban na lang, kaya malamang yan. Uubusin na Hanggang mamaya, talaga ubos nila. na yan. Oo. Oo. Lalo na binalita mo pa, di susugod mo Ayan, dyan. May San Valenzuela City. Ayan, meron pa. Pag-agawan na kayo. Paunahan na lang May yan. 50 pesos pa, oh. Oh, meron pang 50. At merong, kung gusto mo ng malambot na premium, 53 pesos yan. Ayan, 50 yan. Yan yung premium grade local rice. Aha. Yung 52 naman, Ma'am Juday, special rice, yung maalsa, maganda rin may nakalagay na kung anong bibilin mo. Sabi ng tindero, kung gusto mo ng special rice na maalsa, dadagdagan mo ng tubig ang iyong sinaing. Ayun. Yan. Oh, Sa tip 58 yan, tip. naman, ito yung long grain, yung makakapal na mga pambuhaghag. Kung gusto mo na, meron kasi gusto buhaghag eh. Ito naman, 52, masarap. Ayan, malambot din yan. Ang gaganda ang puputi Yung iba, naman. Mama Beth, malagkit, no? Maputi. Pero mas gusto ko yung buwaghag. Kasi Ako parang ang din po. dami-dami, no? Parang ang sarap kainin. Parang Kasi sarap, pag oo, yung tama. malambot, parang Medyo dry. hindi magandang sabawan. Yan, yung 55 special rice imported. So sa Valenzuela, ganyan. Meron pa tayo 49 na mag-agawan na lang kayo. Sa Bukawi lang sila humahango. Oo. Sa Caloocan naman, wala ka na makikitang mababa. Meron pang 60 pesos. Oh. Ayan. Dito sa Dito tayo. pinuntahan mo, Mama Beth, magkano yung pinakamataas na presyo? 58? Ayan yun? 58. Ah, 58. Wala silang 60. 58 ang pinakamataas. 58. Maganda na. At Oo. gusto ang timbangan nila dahil may timbangan bayan sa labas. Oh. Kaya hindi Okay. ka matatalo. Oo. Ang gaganda ng bigas, Ma'am Juday. Kaya yung Yes. 52 maalsa yan. Yung 52 na maalsa yan ang ginagamit ko. Dinadagdagan ko tubig. Pagka may pambili naman, doon tayo sa 58, yung buhaghag. Yun. Kaya Oo. pag payday, sa buhaghag tayo. Kaya ikot tayo. Cambio ng konti sa baboy. Sige, presyo ng baboy. Maganda naman sa baboy ngayon dahil nung basket bagong taon, di ba nag-350, nag-360. Oo, may nag-400 pa nga eh. Correct. Uy, kaya Oh, lang, walang choice. Sabihin eh, handa. 320. May 320 na. 320, oo. At 330, hindi na katulad na lang may 400 pa. Ang buto-buto, 290 na lang hanggang 300. May mga kapit-kapit na laman na pwede mo isigang, bias, pwede mo Uy, ilaga. sarap nun, oo. Lagyan mo lang ng maraming gulay. Apo. Ang manok nila maganda, good news. Kasi noong holiday season, nag-210 yan. 185 to 199 90 na lang ang manok. Samantalang ang paa naman,
140 to 150 per kilo. Maganda-ganda na. So malaki-laking Medyo. bawas yun 30 pesos halos, no? Napakalaki. 20. Oo. Bumili nga ako ng paa ng manok, i-adobo ko mamayang gabi. Uy, sarap nun. Chicken feet. Opo. Opo. Yun naman, at saka masustansya rin, na-search ko, Opo. masustansya ang chicken feet. Sa isdaan naman tayo, Ma'am Juday, yung Sige po. tilapia, mura. Mura Tilapia. yung Magkano ang tilapia ngayon, Mama Beth? Diyan sa... 100 piso, 1 kilo, na Palengking dating pinuntahan. 140. Di ba nagtaas yan nakaraan, nag-160 pa. Oo, kasi Ito, panghanda rin 100 yan na eh. lang. 100 na lang yan. 50 ang 100. kalahati. Oo. Ang bangus naman, medyo mataas pa rin ng konti. 200 to 240 per kilo. Depende sa laki. Yung dalagang bukid, 380. Pampalo, 400. Tulingan, ito yung sinasaing 300. Yung puset na kalawang, 380 yan. Ayan. 380? Kung sa gulay, opo, Oo. kung sa gulay naman tayo magbabase, maganda-ganda ang gulay ngayon. Hindi ka tulad ng nakakaraan, hindi ka makapag-chapsoy. Ang sibuyas, 140 lang per kilo. Pula at puti yan. Oo, oo. Yung kamatis po, si Seta, nawala tayo ating video. Yung kamatis po natin, 60 per kilo ang pupula. Ang lalaki, hanggang 70. Ayan yung mga isda, ang gaganda, Ma'am Juday. Kanina, pinasadahan Fresh. ko. Nagkakamada pa lang sila kanina. Yung bawang 120. Pinuntahan mo na, nag-aayos pa lang, Mama Beth. Kaya nakita mo yung kung gaano ka-fresh, Opo. no? Doon na nga ako nag-report kay Sir Drew kanina sa palengke. Lumabas na ako dahil napakaingay. Ito pong kanilang bawang ay 150 per kilo. 150. Opo. Yung siling labuyo. Yung siling labuyo, 3-5 piso kung gusto mo 1 kilo, 150. Ayan. Yung siling verde naman, yung pinamapaksiw natin, yan naman ay 100 na lang per kilo, dating 150 yan. Yung red bell pepper, 120 na lang, nag-300 dyan ng Pasko. Oo. Yung sayote, sayote, 50 pesos, Ma'am Juday, ang lalaki, sariwa pa. Uy, ganda ng kamatis, nakita mo, Ma'am Juday? Yes, oo. Opo. Yung patatas natin, 120 na lang, nag-160 pa yan. Gaganda ng sibuyas, 120, oo, sibuyas, Yung repolyo, oo. 70 pesos na lang per kilo. At yung talong, 90 pesos. Pwede ka mag-chopsa dahil ang baggy beans, 120 na lang, at ang carrots, 100 to 120 per kilo. Ayan. Ayan, kagala ng gulay. Pero Mama Beth, dun sa chapsuy, di ba meron na silang minsan nabibenta na yung halo-halo na rin, na parang pwede mo na Magkakasama. rin ipanset, di ba? Ipang-panset, isawag sa panset. 35 pesos isang pack. Wala ka nang gagawin, hugasan mo na lang. Hugasan mo na lang ng mabuti. Opo, maayos naman sa hiwain. Ayan, Oo. maganda naman ang Peche Baguio. Opo. Yung asukal. Asukal. Ayan. Di ba, nung nag-report ako nun, medyo mataas-taas, nag-90, 92. 84 pesos lang ang white sugar. 84, white. Opo, ang segunda naman at yung negro, yung mapula, brush, 75 pesos na Ayan, dating ayan, 78. Di ba? Binalita natin yan. Sa itlog, konti lang ang binaba ng itlog ng Juday. Dahil yung, ayan, asukal, ang gaganda. Oh. Oo. Ayan po. Ayan. Kinuha ko talaga ng video yan. Yeah. Kanina hindi pa nga kompleto nilalagay. Kanina madaling araw, naglalagay pa lang sila. Oh, 3:30, inunahan mo nasa na eh. O yan, yung 3:30, itlog, Mama nasa Beth, halo oh. ng lola mo. Oo Yung nga, large, nananatili pa rin 45 ang Kada lima. kada 5. So, 9 pesos pa rin. Ayan, oh. Ayan. Oo. Oh, yung medium Yung naman, medium, 42 ang 5. So, 8.40. Parang pareho yung XL, Mama Beth. Pareho, 545. mamimili ka na lang. Oo. Pareho. Siguro sa ano na lang, sa style na lang, tsaka kung ano yung magandang sa paningin mo. Pareho, ayan, tataka nga ako, XL sa large, pareho sila ng 45 pesos. Pareho ng 45, 45 ang 5. Ayan, oo. Yung small, maganda-ganda. May bibili ka ng 750 hanggang 760 isa. Dahil dati wala kang mabili 7, 8 ang pinakamura, di ba? Nung Pasko. Limang piraso 8.50. kada 38 pesos, no? Maganda-ganda na, maski itlog na pula, 12, 13 may mabibili ka na. Ayan, XL, yung sa kabilang pwesto, 950 ang isa. 950? Yung XL. Oh, naku. Mas malaki. Ito, mas mainam dito kasi meron ka pang, yun ang kinunan ko dahil yun yung 9 isa. Oh, may Namimili choice na. ka. So, bumaba ang itlog ng 50 centimos hanggang 75 centimos. Ayan. Ayan. Bumaba, tumaas ang presyo ng bilihin ng Juday. Tuloy pa rin ang pagiging palengke ng inyong lingkod, Beth Siyempre. Samson. Di ba? Para sa DWIC at Ali 23. Nagbabalik na ng tama, naglilingkod ng tama. At ang Juday, Yes! nambabalat ng tama para sa healthy life. Maraming salamat. Yan po ang ating Palengke Queen. Nagbabalik na si Mama Beth Samson. Sabang patuloy ng ating balitaan sa uling yugto ng Arangkada Balita.
Aprobado na ng Department of Trade and Industry ang hiling ng mga manufacturer na taasan ang suggested retail price ng ilang pangunahing bilihin. Ayon kay Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles, naglalaro sa 25 centavos hanggang 7 pesos and 25 centavos ang dagdag sa presyo ng ilang pagkain. Dagdag pa ni Assistant Secretary Nograles, 6% ang average price increase kumpara sa 10% ang SRP hike sa pagitan noong 2022 at 2023. Kaugnay nito, nasa 63 produkto mula sa 200 at 17 mga bilihin ang magkakaroon ng taas presyo ngayong buwan dahil sa pagmahal ng halaga ng raw materials at iba pang gastos sa operasyon ng mga manufacturer. Kabilang sa mga produktong magkakaroon ng taas presyo ang sardinas, gatas, kape, tinapay, instant noodles, bottled water, processed canned meat, canned beef at mga pampalasa sa pagkain. Tataas din ang SRP ng sabon, kandila at baterya. Arangkada Balita! Ito na nga, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang magpapato ng suggested retail prices sa bigas sa gitna ng pagsirit ng presyo ng naturang produkto. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, makakatulong ang SRP upang matiyak na magiging abot kamay ng mga mamimili ang presyo ng bigas. Kasunod naman ito ng inilabas na report ng Philippine Statistics Authority na nakapagtala ng pinakamabilis na pagtaas ang rice inflation sa loob ng 14 na taon noong buwan ng Disyembre. Batay sa datos ng PSA, ang average na presyo ng regular milled rice noong Disyembre ay nasa 48.50 pesos ang kada kilo mula sa 46.73 pesos noong November 2023 na mas mataas kumpara sa 39.63 pesos kada kilo noong December 2022. Arangkada Balita! Sa iba pang, balikan natin ang latest kaugnay dito sa Traslasyon 2024. Mga balita at impormasyon sa Pista ng Nazareno Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Pinangako tayo ng update mula dito kay Batchong number 5, Ayaw Bangko, dyan sa Quirino Grandstand. Kuyang? Patuloy ang pagdagsa ng mga deboto ng Poong Itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand sa Luneta. Ito ay upang mabigay pugay at tradisyonal na pahalik na isinasagwa bago ang traslasyon. Ilan sa kanila ay matyagang pumila kung saan ang iba sa kanila ay nagmula pa sa mga kalapit na lalawigan para maging maayos ang tradisyonal na pahalik. Bantay sarado ng mga pulis, force multipliers at ihos del Nazareno ang pila. Bukod dito, may sarili ring pilang inilaan para sa mga PWD, mga buntis at senior citizens upang hindi sila magkipagsiksikan, hindi sila makipagsipsikan pa. Naka-monitor at naka-standby din, naka-standby naman ang mga tauhan at first aid station ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sakaling may mga kailangan ng tulong. Maayos rin ang lagay ng panahon. Ngayon din ang daloy ng trapiko habang mas mahigpit na seguridad ang ipinatutupad. Base naman sa datos ng Manila Police District, umabot sa 20,550 ang bilang ng mga deboto na nagtungo kahapon kung saan inaasahan na mas dadami pa ang bilang ng mga deboto na magtutungo sa Quirino Grandstand mamayang gabi. Ito yung Patrón number 5. Ay pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report.
Bago sa ating Ronda Probinsya, inaasang ilalabas ngayong araw ang kabuuang bilang ng Consolidated Public Utility Vehicle. Ayon dito kay LTFRB Board Member Riza Paches, nasa final stage na ang pagbubuo nila ng listahan dahil kasusumiti pa lamang ng National Capital Region ng kanilang datos. Manatandang tinakdangan itong nakalipas na December 31 ang deadline ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Arangkada Balita! Kuha tayo ng pinahuling kaganapan mula dyan sa Ilocos. Alamin natin o partikular dito sa Cagayan, lalawigan ng Cagayan, mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Isang tinaguriang street-level individual o LSI ang naresto ng PNP Apari sa barangay Makanaya ng nasabing lugar. Kumalat o kumagat sa isinagawang illegal drug bypass operation ng PNP Apari sa pangunguna ni Police Captain Roberto Alario, Deputy Chief of Police, ang naturang LSI na kinilalang si alias Jonathan, 35 anyos, binata, mangingisda at resende ng nasabing lugar na nagresulta sa kanyang pagkadakipa. Batay sa ulat, dinakip ito matapos itong magbenta ng isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng inilalang shabu na may tinatayang timbang na higit o mas mababa sa 0.05 grams na nagkakalaga ng humigit kumulang 340 piso o 340 pesos. Base sa standard drug price nito sa isang kooperatiba na nagsilbing pulis pusher buyer. Nakumpiska mula sa rito ang sumusunod. Bypass money na 1,000 piso, isang asul na cellphone, 2 jungle knife, isang gamit na foil, 2 lighter at isang charger ng cellular phone. Nasa kustodyan na ngayon ng Apari Police Station ang narestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon. Naharap ang akusado sa kasong may paglabag sa Republic Act 9165 at Batas Pambansang Bilang 6, Violation and Illegal Possession of Bladed Pointed. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At dyan na po nagtatapos ang isang oras nating balitaan dito sa Monday edition ng Arangkada Balita. Nais ko munang batiin ng happy birthday today, January 8, ang aking mother-in-law, si Mrs. Erlinda Mercado Larino mula dyan sa Barangay Batasan, Macabebe, Pampanga. At happy birthday din sa aking sister-in-law, yung anak niya. O di ba magka-birthday silang mag-ina? Oo, si Marilyn Larino Tubig, na nandyan naman po sa malapit na California, USA. Ayan, happy birthday sa inyo, Mama Linda. At syempre sa aking sister-in-law na si Marlene na Tubig. Ayan. At maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama nyo sa akin sa nakalipas na isang oras dito po sa ating programa. Muli sa pangalan po ni Drew Nasino, ako pang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Antabayanan, susunod na ang tandem. Kasama po sina David Oro at Drew Nasino. Bye! Ingat po tayong lahat. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo.